Nahiya ako kay Yorme, ang bango eh. Oo, amoy pawis na ako yan. Ay, ulo, be, ulo. Upo ka lang, upo ka lang. Amoy pawis. First question, Okay, ano po ang progress dito sa Espanya? Flood prone area ng unang-una, no? Unang-una, masayama tayo ngayon sa suporta at tulong na binibigay niya sa national government. Hindi nga sa DPWH, pati sa ibang mga ahensya namin. Nandito kami ngayon sa Espanya. Kasi alam mo, nung binisita namin yung dalawang area na ginawa natin ng maayos at tama yung mga proyektong binigay ng ating Pangulo. Sa Taft Avenue, sa harap ng Santa Isabel, tsaka dun sa Sulong Apog, pati na rin dun sa Ross Boulevard, sa May Bonifacio, sa may harap ng Malinaw. Nakita natin talaga, tama yung gagawin. Hindi na nakawin yung pera, tama yung rate, ayos. Pero ito, graso lang ako. Sulong Apog, so na kami ni Yorme kanina, diba? Wala nang reklamo yung mga taga-Sulong Apog, parang Sulong Apog. Kasi talagang hindi na nagpapahal. So, sa Santa Isabel, yung mga madre sa Santa Isabel, nag-test sa akin, sinasabi sa akin, talagang nag-work yung ginawa nito kasi halos hindi na nagpapahal. Sa harap ng Manila Hotel, nagpapahal. Yung mga area na gumagana yung mga pumping station natin, menos bahal. So, inaya ko si Yorme para itong yung nagpapahal sa nagpapahal sa Espanya. Elementary rito ngayon, doktor na ba? So, nag-planning kami at pinilisita ko ngayon kay Leo yung 5 interventions na gagawin natin dito sa Espanya. Kasi medyo mabibigat ito mga intervention ito. Kasi hindi natin magagawa ito kung tayo So, maganda, hold out support si Yorme. Kaya kinausap din namin yung mga kababayan natin dito. Magkakaroon ng konting aberya in the next few months. Pero sa tingin namin, pag natapos to, kahit pa paano, may iisang yung pagbahan sa Espanya. Once and for all, kasi grabe naman yung pagbahan dito, grabe na yung epekto sa mga estudyante, sa mga negosyo dito, sa mga tao. So yun, nagpapasayaman kami kayo. So, siguro, si Yorme muna, then we'll entertain questions. Sige. Tanong pa kayo. ano, tingin mo, Ito muna, may ano grade ng DPWH dito sa... wala pa, zero. Wala pa nga ginagawa. Ito lang. Things are being given attention and concern is really there. Marami naman ang area. Manila is just one of the biggest problem. Hindi ko lang pwedeng kaldagin si Secretary Vince. Dito ka lang sa Maynila, dito ka lang sa Maynila. He has to attend also on other matters. But we're very happy with DPWH today on what they're doing, intervention sa mga areas of concern. No? Taft Avenue, Adriatico area, Espanya, Sugabo, and so on and so on. So today, we went here because over the weekend, Secretary Vince and I been texting and sharing information about the pumping station under DPWH, under MMDA, areas of flooded areas like Espanya. So in this case, darating ang oras na maiibsan yung level ng tubig ng baha. That's a minimum requirements or goal namin na DPWH at city government. Kaya lamang ipinagpapauna ko na sa mga dumadako sa Maynila, sa mga darating na dito, medyo magkakaroon ng abala sa kalsada ng Espanya. It will take a few months, pero sabi nga, dadaloy din ang ginhawa. Third, hopefully, the plan of having a catch basin in Earnshaw would help Espana's flooding. It's now on their way sa planning. Magkakaroon lang ng konting abala doon sa kampal na simbahan namin. Kasi yung buong kanto na yun, yung buong plaza, we converted as catch basin area of Espanya para papunta naman doon sa pumping station
sa likod ng LRT sa Mindoro. Ngayon, ano pong pinakamalaking problema po pala? Is it basura, makitutok ng sada, or baka maraming yung residente? Maraming science of it, no, factor. Basura is one. Two, masyado ng luma yung ating mga sistema sa ilalim ng lupa. Three, as you all know, huwag na kayo lalayo. Pagdating sa Espanya, tumingin lang kayo sa east. Makikita mo na yung level ng lupa. Kami talaga ang taga-salo na tubig coming from the eastern port. So all the way from the mountainside, all the way here. No? Kasi papunta lahat yan, dapat sa Pacific. But yung mga interceptor naman, like Blumenau and Sulog Apog, ginagawa naman. Kaya lang talaga, through the years, yung load ng water is not sufficient enough anymore to be carried by the drainage system. So that's why the intervention is to put up cross drainage, upgrade ng kalsada, leveling ng kalsada, clean up of the drainage, and pumping stations, more pumping stations nearby Espanya, and the one that sinabi ko, yung catch basin sa ilalim mismo ng kalsada. So many factors. But the thing is, unti-unti, at least may napupuntahan, may nararamdaman natin kita. So are we going to face flooding pa rin in the coming days? Yes, it may. But it's being addressed. Espanya na lang talaga at saka some portion of Top Avenue via United Nations. Kasi medyo pag-iwanan na yung lupa. So we suggested to DP District Engineer na check-in ulit. Kasi dito sa kanan, yung sinasabi ni Sec na pitik na tuning kayo sa may Santa Isabel. Nag-work yung yung drainage. So bukas, pupunta kami, ayayain ko din si Yorme, pero ibisitahin ko din ang Top Avenue sa harap ng Kasal. At din na rin yung Remedios tsaka yung mga natin sa kasi yun, so, ano lang, advisory nga sa mga kababayan natin gagawin sa Espanya, sa Palong, merong mga mangyayaring mga major construction dito at saka months starting September. No, meron tayong 4 na cross train na gagawin na dito sa side dito. Pagpapagpon, 4, no? Kaya nabukan sa yan. No, para yung tubig, matitipon, makakawin. Pababa ang sa mga communication. Pagpapunta dito sa sinasabi ng Yorme na detention basin na gagawin natin sa may studios. Sa harap na simbahan sa detention. No, so yung dalawang yon, yung 4 na cross drain, yung retention basin, pagpapalaki ng mga inlet, mas pa ng tubig. No? Kasi ang problema dyan, lalagyan natin yung crash trap. Kasi nangyari, kapag ginamit ng paspora, babara ng paspora, babalik ng paspora. Sa babaan. Magbabaan naman ng mga so, kailangan ayusin din natin. And then, meron tayong mga itataas na portion ng Espanya dahil napag-iwanan na. Yan doon talaga nag-ipon yung tubig, lahat ng yun, sabay-sabay natin gagawin. Hihingi tayo po ng pamahin muna sa ating mga kababayan, mga estudyante natin, sa museum, mga sa Espanya. Pero, ang ina-assure natin, Yorme, mabilis natin gagawin, ito 24/7 natin yan. Ikalawa, pag nagawa yan, medyo maganda na ay magiging epekto nito sa pagbahan nito, medyo mababawasan. So, yun nga. At magsisimula na tayo, Yorme, sa Minalo. Okay, kami naman, on behalf of the people of Manila, we are very grateful. Nagpapasalamat kami sa DPWH to Secretary Vince Dizon and his team na yung aming mga pino-forward na real-time information on actual situation, nabibigyan naman ng nag-aaral. As you all know, that was a few days ago, so they went out here to explain. Now, interventions are going to be
appreciated. For now, thank you very much. In this context, mas magamit ang LTO Hi, okay. Recently, we attended ArcGIS, a system that we bought, recognized by ESRI. This system is a mapping system, multi-special system. Wherein even if we put a system in our clinics facilities and map our level of yung land, level ng land, at yung kwentada ng buhos ng tubig through this data and data analytics of our system, we can project 2 hours before kung saan magtutulot ng malaking lupa. Ito ba ay particular sa kalsada lang? Hindi, ito ay particular sa mga community na pwede nating malikas ahead of a few hours ahead of the aberya. Yun yung isa sa mga meron tayo ngayon, but it's not yet being deployed because we have to put the system underneath sa ating lupa at imamap natin yung ating lote o what you call cadastral mapping. Kaya mahalaga yun. Yun yung next move namin after we will give recommendation about utilizing the system, mapping system for MDRRMO. Pag MDRRMO, kasama na rin dyan pati pagpaka. So lalawak yan, yung paggamit ng ArcGIS. Pero open yung social media sa cellphone para Pwede naman. Pwede naman maggawa ng web for public access. Saka lahat naman kayo, lagi naman kayong welcome sa MDRRMO system namin. In fact, even some stations naka-hook up sa amin. Plus the fact that aggressively and actively informing the public through MPIO yung sitwasyon. Whether it's a bad situation or a good situation, nilalantala naman sa MPIO. Tama traffic. Pagkasama traffic, yes, vehicle counts. Tama ba? Ano yan? It's a big data management system. Doon naman kami mapunta na rin. Kailan po sisimulan at kailan target matapos? Tabi lang po, konti. Yan. Gilid po, konti. Gilid po po, konti pa. September, magsisimula na tayo. Hindi ko naman pinipay yung timeline kasi pagka nasimula na natin, babalik na. Pero 24/7 ang usapan natin. Sa mga areas po na problematic sa baha, Oo, lahat naman ginapa-address natin. Pero ang Baba ng cellphone, baba. Yan, baba, yan. yung mga national roads talaga, kasi dyan talaga madami tumagal Yan, sa ganyan mga lang ba? tumagal. Ito, Espanya. Ganyan lang kayo. Edsa, Sipay, Araneta, Arten, Top Avenue, yung mga marilang talaga. Kasi yung volume ng taong dumadaan dyan, yung permission tinutulog niya talaga. So yun ang kapag. Hindi ka sa Metro Manila, pati yung mga national roads natin sa ibang parte na ng lugar. Lang Espanya, sabi sa atin, ang drainage dito, 1950s pa. Drainage dito, hindi pa na-upgrade. Meron nga nagagawang mga maliliit na proyekto, pero yung pag-upgrade na yan, since post-World War II. Hindi, yung gagawin mo, yung priority muna natin, yung 4 na gagawin natin first. Kasi yun ang pinakamabilis na kahit pa paano, according sa mga eksperto natin, may ibisan yung baha sa espasyo. Kasi, kailangan mapabilis natin, mapababa yung mapunta sa mga estero at saka sa mga pumping station. Critical detention basin sa may Earnshaw sa may Gusti. Ilang months or taon po? Ilang months or taon? One lang ito, hindi lang ako tinapos. Diba? Umupo ka na lang, tumuhod ka na lang para makalapit ka. Kasi September Tuhod pa ka. lang. Pero yan naman fishbone. Yan. Dito, Lapit mo, yan. kaya madali ito. Kasi makikita mo naman yung metro, malapit lang naman. Kailangan lang mag-connect yung dalawa na nakaparang para magsaluhan ng
Kumusta po yung inspection niyo sa Davao? Ayun, medyo, talagang nakakalungkot. At nakakainis. Kasi, kausap ko yung mga tao mismo sa Caloocan. Sabi nila sa akin, 2019, nagkaroon na ng gabi. Namin nasira mga bahay. Pero ang problema, alam nangyari. So, kasunod. Dalawa ang critical na kailangan gawin natin. Immediate. In fact, nagsisimula na today or tomorrow, nagpadala na ako ng mga questions. Number one, kailangan mag-dredging doon. Kasi yung ilog, mababaw. Kaya yung ginagawa natin sa Manila, yan, siguro pinagulong natin dyan. Effective ang dredging kasi ang tubig, wala kang magagawa. Ang tubig, dadating at dadating. At kailangan natin gawin, yung kapasidad ng ating mga ilog at system, kailangan papalaki. Ang problema, kung di ka mag-dredging, since galing sa bundok ang tubig, may dagayang putik, may dagang buhangin yan. Kung 10 taong ka nang walang dredging dyan, eh yung ilog mo, bababaw na ng bababaw. So, ang tubig, aapaw at aapaw. So, yun muna, nagpapadredging na tayo. Tsaka yung nakita kong ang mga flood control na mayroong parting mataas, may parting mababa, pinapantay na natin. Yun. So, magsisimula na rin yun in the next few weeks. So, sabi ko nga, babalik-balikan ko yan, kung yan, kasi nakakaawa talaga. Kung nakita mo yung isang tao doon, habang kinakausap ko siya, inuukay niya yung mga damit ng mga anak niya. Dahil natapunan na ng putik tsaka ng buhay. Kailangan, mabilis natin aksyonan. So, we're going to go back there hanggang maayos. And then, gagawa tayo ng dam sa taas. Wala kasi dam. So, kailangan kasi may mga dam kasi taas para bago pa bumaba, gumagasa yung tubig, napipigilan mo na sa taas. So, gagawin, pero yun, medyo matagal. Yung immediate, yung dredging, tsaka yung papataas natin. May problema po yung contractor. Ang tagal na kasi ito na. Pero, yung pagpapanagot, gagawin natin yun. Huwag silang mag-aaral na. Upusisiin natin yan. Pero, pinaka-importante, solving muna natin yung problema ng mga kababayan natin. Kasi kaya namang gawin ng mabilis eh. Di ba, hindi man nga habutin ang buwan yan. Di ba, ilang buwan yan, matatapos na natin dati. Pero, ang ulan, hindi natin alam, baka umulan na naman dyan. Gumagasa na naman ang mga tubig dyan. Traumatic para sa mga kababayan natin. Council, last week, Oo naman. Gagawin natin. Gagawin natin yun. Pero ang tingin ko, ang pinaka-importante gawin natin, tulungan natin yung mga tao doon at tumaksyon. Hindi naman pwedeng nakita na natin yung hirap na dinanas ng mga tao doon. Tapos, wala tayong gagawin ng action. 2019, yung taon, yung 5 taon, hindi ko rin nangyari. Diba? So, action na tayo. So, yun ang gagawin natin. Babag-bag kami. First, sabi ko ni Colon, said you should start naming names, multi-name na name traffic. Darating tayo doon. Pero hindi naman tayo magpapangalan kung wala tayong pasyente. So, maglalabas tayo ng pangalan. Iimbestigahan natin. Pero tulungan muna natin yung mga tao.